beloved Boss Mike Cervera. Nakaw! Kinasuhan na ho ng patong-patong. Oo, patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon. Nako po, eto na mga kababayan ko. Oh, anyway, bago tayo mag-umpisa, baka naman Baka naman, bilis-bilisan nyo na ang pag-like. Eto na ho, mga kababayan, unahin na natin ito. Nako, grabe ito. Makinig. Pasok! Patong na asunto si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio Nako! mula sa probinsya ng Isabela. Ayan, mga kababayan sige, tuloy natin na pakinggan nyo muna. Inireklamo siya ng reklamong inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication, at unlawful utterances sa National Bureau of Investigation o NBI. Inihain ng mga yan ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC laban kay Respicio. Patay, mga kababayan, ay suot natin sombrero para hindi tayo masyadong nasisilaw sa harap ng di ba mga kababayan ko? Ito ho yung yung bang pagka nagsasalita ho mga kababayan, parang may saltik Ito ho yan mga kababayan, yung si Respicio na handa daw niyang ialay yung kanyang buhay para kay Sara Duterte, mga kababayan. Kaya handa na daw bang magrevolusyon, ganon At parang lagi niyang pinagbabantaan si Pangulong Bongbong na sinasabi niya, ikaw ba'y handa ka na, humanda ka, ganyan-ganyan, Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Sinampan na ho ng kaso, Oo, etong CICC. Ang nagsampa sa kanya, diyan po sa, sa DOJ yata yan, sa may ombudsman, mga kababayan, dahil nga dito sa mga ginawa nito na mga kalokohan. Tuloy. Dahil yan sa mga post online Yan. at pahayag ni Respicio sa isang pagtitipon na iniengganyo umano ang publiko na magrebelde sa Tama. gobyerno. Nako. Sabi ng NBI, pwede ring maharap Sa NBI, mga kababayan, sa NBI na, dinala pala ng CICC. Opo, etong ang nagsampa, CICC. Dinala sa NBI. Oo, mga kababayan. Baka mauwi po ito, mga kababayan, sa pagka disbar, Kasi parang pinag-iisipan ni Melvin Matibag na direktor ng NBI na ito nga ho, si Respicio ay ireklamo para ma-disbar, mga kababayan, mawalan ng lisensya sa pagiging abogado niya. Di ba? sa disbarment si Respicio na isang abogado Ulit. nakarebelde sa gobyerno. Sabi ng NBI, pwede ring maharap sa disbarment Yan. si Respicio na isang abogado. Nakatakdang ipatawag ng NBI si Respicio kaugnay sa mga alegasyon. Kita nyo? Sinisika pa ng GMA News na kuna ng pahayag si Respicio. Alam nyo kasi, pagka ho kayo pinapanood ito, parang may something talaga, Parang may kakaiba sa kanya. Parang may topak Oo. Pag pinapanood nyo ito si Respicio, parang may something talaga sa kanya. Para bang laging may bumubulong, ganon, di ba? Gagayahin ko, papakita ko na lang. Kaya nga ito, tingnan nyo mga kababayan, ito, yan, Duterte at yan. Tingnan nyo mga kababayan, ginagawa na lang siyang katatawanan sa social media. Ginagawa na lang katatawanan to tuloy, mahal namin si Bibi Sara Duterte at gusto namin siya maging presidente ng Pilipinas. Dahil handa kami magpakamatay para sa Kita kanya. nyo mga kababayan? Dahil sa gusto nyo maging presidente daw, si Sara Duterte, pwede na daw siyang magpakamatay, Kita nyo ho? Iba level ng utak nito. Sino ba pamilya nito? Dapat ito pinapa-check up nyo na. Ito concern lang po kami, mukhang baka mamaya talaga, baka tumama kami. Baka concern lang kami na dapat ito ay pinapa-check up nyo na kasi yung kanyang mga kilos, mga kanyang mga sinasabi, hindi na ho normal.
kakaiba na ho yung kinikilos nito. 'Di ba? Kakaiba ho talaga. Kaya yung pamilya, kayo na ho unang magmalasakit diyan. Baka pwede niyo namang ingganyuhin na magpa-check up sa mental hospital. Baka baka naman ano, parang may sapi. O 'di ba? Maring Linda, no? Oy, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating ha. Pasensya na kayo, limitado lagi yung oras natin. Babawi na lang tayo pag-uwi natin ng Pilipinas. O, tuloy. Tingnan niyo ho mga kababayan, no? O, ng Pilipinas dahil handa kami magpakamatay para sa kanya. kita nyo mga kababayan, handang magpakamatay. Ha? Para lang daw kay Sara Duterte, mga kababayan. Kaya ho mga kababayan maraming ano rito sumasalungat, ano? Sa kamay. Personally, handa akong magpakulong para sa kanya. A few moments later. Personally, handa daw magpakamatay, handang magpakulong. Ito hong si Respicio. O ito, a few moments later, ano nangyari? Nakaharap sa patong-patong na asunto si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio. Inireklamo siya ng reklamong inciting to sedition. Kita nyo, inciting to sedition, rebellion, ano pa ba yung mga patong-patong ang kaso neto ngayon. Mga kababayan, ha? Patong-patong. Oh. Rebellion, unlawful use of means of publication, at unlawful utterances. Ang dami, mga kababayan, ano? Kaya ho, mga kababayan, marami hong bumabati ko sa tao na ito Marami. Eto, tingnan nyo, mga kababayan. Ibuwis ang iyong buhay. Tingnan nyo, mga kababayan, paulit-ulit niyang sinasabi, yung handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay Sara Duterte? Mga ganun, ano? Ha? Mga ganun, mga banat neto sige, tuloy. Handa ba kayong ibuwis ang iyong buhay para kay Bibi Sara Duterte? Nay. Kita nyo mga kababayan, ha? Yung mga bumabatikos, yung mga urig ng mga Ilocano, tingnan nyo, pasok kabsat. Ibuwis yung ano tibiyag yun, kunana. Databiyag mulatan. Ita-translate ko na lang, Ita-translate ko na lang ito sinasabi ni Kuyang Ilocano, no? Na mistiso nga, hindi ko alam kung saan na, Ito, sige. Pakinggan ho ninyo, Kasi ho, mga kababayan, ito, marami talagang bumabatikos dito. Sinasabi nga natin, ako, minsan, parang hindi na ho normal talaga yung mga sinasabi niya, di ba? Minsan, para bang may tama sa ulo talaga kung iisipin mong maigi. Eto. Ano sabi ni Kuyang? Nay, sumrakan, kabsat! Nay, ibuwis yung ano tibiyag yun, kunana. Databiyag mulatan. Baka napapatag pa tibiyag titimal, ampas kan bayak. Iso nga si katibi, diskartim datan, madi nga si kamay. Ay ayatan mi tibiyag may, madi kami nga tungang, nga sa kanya. Kita nyo mga kababayan, ang sabi niya, ayan ibuwis nyo daw yung buhay ninyo. Hindi kami siraulo, hindi kami loko-loko na ibubuwis namin ang buhay namin diyan sa Vice President na gusto mo. Sabing ganon, makapal daw ang mukha mo. Yung bang mga typical ho ng mga sinasabi ng mga kritiko ni Respicio. Ayan mga kababayan. Ayan Para kay Bibi Sara Duterte! Nay, ibuwis yung ano tibiyag yun, kunana. Nay. Eto. I-translate ko lang ho, Eto. Ibuwis nyo na raw yung inyong mga buhay. Sabi ni, Respicio. Databiyag mulatan. Baka Yan na lang daw. Solohin mo, yung buhay mo na lang ang ibuwis mo. Huwag mo na kaming idamay. patag pa tibiyag titimal, ampas kan bayak. Mas mahalaga pa. Uy, yung mga Ilocano, ano yun? Butete ba yun? Bayak? Yung yung nagiging palaka. Di ba? Yung palaka kasi, may dinadaanan yan, yung may buntot na bilog yung katawan, tas may buntot. Bayak ang nun Ano sa Tagalog nun? Ano sa Tagalog nun, mga kababayan? Butete ba yun? Basta, yun, mas mahalaga pa ang oy, tawa kayo ng tawa tadpole. Sabi ni Gemma Garais, ito yun mga kababayan. Mas mahalaga pa ang buhay ng mga
mga siraulo, mga loko-loko kaysa sayo. Sabing ganon. Butete nga. Ayun, butete. At saka sa butete, sabing ganon. Mas mahalaga pa ang buhay, respisyo, ang buhay ng butete kaysa sayo. Sabing ganon. Oh. Gusto nga si Katibi, diskartim datan, madingan si kamay. Sabi niya, diskarte mo na yan. Ha? Hindi namin diskarte yan. Huwag mo kaming idamay. Siraulo kang putang ina mo. Sabi. Kaya kami tibiyag may, madi kami nga tungang, nga sa kanya. Sabi, mahal namin ang buhay namin, hindi kami siraulong katulad mo. Sabing ganun, mga kababayan. No? So, ibig sabihin mga kababayan, parami na ng parami talaga. Yung pong mga bumabatikos dyan, grabe, matindi talaga ho, mga kababayan. Mukhang si Respicio, nagkakamali yata ng pagkakaunawa sa mga nangyayari. Akala niya ikakasikat niya para sa ikabubuti niya. Ang problema, sumisikat siya para sa ikakasama niya. Siraulo kasi. Our beloved Boss Mike!